Dinrive po namin ang aming Tesla Model Y mula Cubao, to Naga, to Cebu at to Mindanao. Ito po ba ang kauna-unahang electric vehicle na gumawa nito? Malalaman pa lang natin, pero heto ang kwento. 3:57 AM. Umalis kami ng may 99% charge. Kakonvoy namin ng pinsan ko na si Andy. Kami nga pala ang Beavis and Butthead ng pamilya. Maririnig mo naman sa tawa namin. Ahangin lang tayo saglit. Sa Skyway, tila ba nagtanong si Tesla na, gusto mo ba ako na muna mag-drive? O edi sige, binigyan namin ng 4 na minuto. Susukat na tayo. Kaya nga eh. Wait, nakababa na yung pa ako sa brake. Okay. Nakababa na yung pa ako. So far, 4 minutes si Tesla nag-drive mag-isa. Marami pa mamaya. Ngayon, nasa labas na tayo ng NCR. SM City, Santo Tomas. SM City, San Pablo. Bago kami umalis, binalaan kami ng mga kaibigan tungkol sa mga kalsada ng Quezon at Bicol. Ganda ng Arco, province of Quezon. Boom! Aray. Boom! Aray! Nakita na yung difference. Welcome to the Municipality of Candelaria. Lucena na! Lucena na! We are in Lucena, everybody! Nakarating na kami sa SM Lucena. Bago kami umalis, ay nilinaw ko sa aking mga travel mates na experiment ang trip na ito. Madami kaming gustong malaman, lalo na ang charging situation. At heto ang unang findings namin. Ang mga free chargers ng SM ay kasing bilis lamang ng mga chargers namin sa bahay. Ayos na ayos siya kapag magdadagdag ka lang, pero mabibitin ka kapag nasa long drive. Ngayon lang namin nalaman dahil ngayon lang namin kinailangan mag-charge sa labas. Bukod pa yan sa problema na dinanas namin sa kahihintay dito sa station na ito sa Lucena. Naunahan kami ng isang BYD doon sa charging stations. Tapos 2 plugs, yung isa type 2, yung isa GBT. Meaning sa 2 slots na yon, isa lang ang pwede namin gamitin. Unless may dala kaming adapter na hindi rin ako komportable gamitin. Yun, waiting kami. Mula 6 AM pa nagcha-charge ang puting sasakyan. Dumating kami alas 8. Speaking of charge to experience ang umagang ito. Pero ayos lang. Alam mo bakit? Wala pang tulog ang kakonvoy namin na si Andy kaya natulog muna siya dito. At kikitain ko mga kaibigan ko, mga katsambalero ko na taga Lucena. Gagawan ko ng separate video ang pagdalaw ko sa Dash Espresso, Lucena City. Masarap yung beans nila, babe. Masarap nga ng beans. Alam mo kung ano pa ang masarap? Habang nasa Dash ako at pabalik ako dito sa Tesla, nabalitaan ko na sa wakas ay nakapag-charge na ang sasakyan. Nakapag-charge kami ng 1 oras dito sa Lucena. At alam nyo ba na natutuhan din namin na kahit pa hindi kami makapag-charge dito, ay aabot pa kami sa Naga City. Pero sa Sinok na naranasan namin dito, ayos lang kasi malaking learning experience to. At by the way, walang bayad ang charging sa mga SM. We're off! Ready to roll out! Sumubok ulit kami ng autopilot dito sa isang diversion road. Yan, relax lang. Lumiko, nice. Nice. Grabe, liko kanina. Ayun ang laki. Grabe yung liko niya. Ayan mo na. Tamo? Yung tao, kami talagang mga tao yung takot eh. Confident na siya eh. Pasok na po kami sa kinatatakutang bitukang manok. Ang tawag ni Shirley na isaw. Ito na ang kinatatakutang bitukang manok na laging bukang bibig ng mga may alam na may sumasayaw po. Okay. Very good Tesla. Very good Tesla. Yung kita niyo yun. May epic tayo dito. Ayan yung bituka. Ayan na. Ano pa? Woohoo! Retaining wall. Yes, I see it. Boom. Ito na. Si Rusty. Bangon siya. Diyan lang.
Dito? Oo, sugloy lang. Narinig nila yan. Ayan, bagsagdag mo pa. Ganun lang? Oo, ganun lang. Are you sure? Oo. Okay. Ayan na. Ang dami nila. Oo. Sir, salamat. Ayan na. Ito. Woo! Hello, Maria! Kumusta ang Tesla so far? Sa'yo? Chicken. Kaya-kaya niya? Oo. Okay. Bito. Chicken nga. Bito ka ng manok. Galing mo doon ah. Morning, boss. Thank you. Okay. Sharp curve ahead. Uy. Sharp curve ahead. Okay, sharp, very sharp curve. Slowly lang slowly. Yung tenga ko nararamdaman na yung altitude. Si Rusty nagising. Nakamagkano na kaya awa ka ba to? Hindi ko alam na ganun kadami. Nagulat ako, ang dami pala nila. So in 20 seconds baka naka 100 tayo. Sige mo na sa YouTube. Nanood ako, hindi ko alam na may ganunan. Ganda? Ganda, I like Ganda it. naman eh. Si Andy Bear, how are you Andy Bear? Salamat sir. Ingat. Diba, babatiin ka niya, ingat po. Diba sa English tawag doon, well wishes. Tapos tatapunan mo ng barya. Ang tawag sa kanila, wishing well. Diba? Kasi wishing well sa'yo eh, ingat po. O, diba? Tapos sinulugan mo pa ng barya, wishing well. Sir, salamat po. Thank you ma'am. Mga wishing well. Nice. Kumusta yon? Kumusta yung handling? Okay sa'yo? Mga parking sa SM. Parang, Nakakatakot pa yung parking sa SM. What? God, boy. The speed now, grabe yung puno, look at that. Humarang na. Ay, tangin, nahulog ko lahat. Gago, nahulog ko lahat. Magkano yun? Wait, Ewan ko, tapos 20 pesos. na. Last na yun. Gag, hindi ko alam kung magkano yun. Okay lang, last na yun. Oh, Congrats, babe. congrats. What's your review? What's your saya, di ba? Sayang pa yung, yung parking sa Shangri-La yung sa taas. Sayang pa yun. Na-stress yung aso. Back to realidad. Yun na, bitukang manok. Check! Sabi tayo, wiwi trip lang daw siya eh. Andy Bear. Oh, kita namin sa Tesla, wiwi trip. Tara, palit. Palit ka. Mga 1 oras matapos ang bitukang manok, nagsisimula na po ang paglubak ng mga kalsada. This is Slovakia. This one. Aray! Nagising yung si Basti. Natulog. Sa Bicol na tayo! Going Tapos na yung 2 hours ko. stop. Walang tigil ang lubak, tigil ang lubak. Kahit ang mga kalsada na mukhang maayos sa unang tingin, turbulence pala. Umulan pa oh. Sa totoo niyan, nahulog kami sa isang napakalalim na butas. Akala ng pinsan ko ay gigilid na kami, pero hindi, ayos pa. Umalis kami na may warning si Pag-asa na maaaring maging bagyo ang tropical depression. Pero sa norte yon, naiwasan namin. Kaya lang, nasampulan pa rin kami. Ayaw tumigil. Buti may araw pa. Buti nga may araw pa. Isang ratratang ulan sa isang ratratan na kalsada. Wala namang waterfalls dito sa highway pero nagkakaroon na. Ay, humina na. Woohoo. Update lang yung screen po namin. Parang nag-notify po siya. You're almost too far from known chargers. Magdidilim na, wala pa ring tigil ang lubak. Kami sa Tagkawayan. Ayan,
nagalit na siya. Plan your next charge. All known charging locations will be out of range soon. Okay. Okay ka lang, Wasti? I love 7-Eleven. Basta ikaw? Parang walang katapusan yung lubak-lubak. Lubak, grabe. Mas maayos pa yung dinaanan mo dati? Mas maayos. Oh, Isang area Iloilo? lang. Aklan? Oo, Aklan. Aklan lang yung magulo? Isang area lang yung mga ano. Hindi nga ganun Ay, gago. kagulo eh. Thank you, Dash. Akin na to isang chicken. Salamat 7-Eleven, 2 hours away from Naga City, may sumusulpot pa rin na mga lubak. Walang tigil ang lubak. Ayun, malala to babe, sobrang lala nito. Hintayin mo na mawala si truck, tapos kumaliwa ka. Okay lang? Ako naman bukas. Arrive in Naga City, 26%. Yung sa bukas, Habang natutulog pa ang mga pinsan ay lumabas kami ni Charlene. Morning. We're going to charge. Because our charge right now is 22%. Yeah. Siya nakaisip na magpunta dito sa BYD Camsur kasi merong AC mobility. Hanggang Cebu na yun. Tapos sa Cebu, it's EV-land! Ayun na, charging na po. 10 minutes remaining. 1 hour lang? Totoo ba yan? Oo. Ganun siya ka-fast charging. God. Charge kami dito sa Camsur, sa BYD showroom. At meron silang charging stations by AC Mobility. Charging yan, 78% daw kami. Kailangan mo lang ng ng app ng Evro, tapos i-scan mo to. At nanonood ng Netflix si Charlene. Oh. Nanonood ng House si Charlene. Weho! At we are fully charged. I think aabot na ito ng Cebu City. That's my estimate. Yeah. Pero we will not risk it, of course. Pero Kung just pwede, in case, pwede. I think it can go to Cebu City from Camarines Sur. Tropa! Sobrang bihira makakita ng kapwa Tesla. May nakasalubong. Sa Naga. Kahit saan actually. Sa bagay. Yung nakasalubong natin, nakangiti. Kinilig. At kapag nandito ka sa area na to, nagsisimula ng sumilip ang Mount Mayon. Sasakit ang leg ko sa kakasulyap nito. Di bale, pupuntahan naman namin ang mga tanyag na viewing sites. Papunta tayo sa tanyag na 7-Eleven kung saan backdrop ang Mayon. Excited na kami at boom shakalaka, zero visibility si Mount Mayon. May bundok dapat dyan oh. Walang bundok ah. Kahit sa paglapit namin sa ruins, ayaw pa rin magpakita ng Mount Mayon. Pero makakakita ka dito ng Bicol Express at yung ulam na nagsisinungaling, also known as lying. Kumakain kami habang umaasa na kahit sulyap lang, darna. Halo-halong emosyon, pero at least nakakita kami ng kolapia. Yan ang tawag ko sa koi na mukhang tilapia. Kolapia. baka yun yung taga-buntis sa kanila dyan. Matapos niyan ay nagulat kami dahil zigzag na pataas pala ang pa-exit ng Legazpi. Tuluyan na ding umayos ang kalsada. Wala ng turbulence. Kita niya, nag-alarm siya. Akala ni Tesla may mababangga tayong tao. Yung pala mga nakasabit lang. Na-culture shock si Tesla. Takot ako. Kinabahan ako. Akala ko kung anong nangyari. At kapag maganda ang kalsada, napapa-overtake ang pinsan ko para unahan kami ng mga masyadong maingat mag-drive. Run, Forrest, run! Palit na ulit kami ni Charlene. Sa buong biyahe, 60% ang dinrive ni Charlene, 40% sa akin. At konting minuto para kay Tesla na kayang mag-drive mag-isa.
sa mga piling lokasyon sa ngayon. At kapag Luzon lang ang usapan, Sorsogon ang may pinakamagandang kalsada, suabe. May area sila na parang Mall of Asia ang pakiramdam at konting usad pa ay kaya naman pala may malaking SM. Aba, type ko ang vibe dito sa Sorsogon. Hudyat na din ito na malapit na ang Matnog Port. Doon sasakay ang aming sasakyan. 1 hour away Straight, one street. from Matnog Port. Dumating kami sa port ng may 50% mula sa fully charge sa Pilik, malapit lang sa Nagayon. Heto kami ngayon, may kalahati pa. Kasama na dyan ang konsumo ng mga pahinto-hinto sa Legazpi para makita ang mayon na hindi talaga namin nakita. Delayed pa ang barko namin, pero ayos lang, movie night muna. Waiting for our boat. Pangalawang episode ng house at dumating na yung barko. Delayed po, delayed. First time yung magsakay ng sasakyan sa barko. Kapag ginagawa ng susuka. Like ferry style. Nilalagay din ang makapal na tali para mas madaling rumampa. Eto, pasakay na pala si Andy. Diretso ka na. Dahan-dahan lang. Okay, go. Miliko ka. Ayan. Sige. Sige. Actually, hindi ako kinakabahan. Sige. Lumiliko ka dito yung aim mo. Ayan, pasok. Sige pa. Yung aim mo, babe. Yung aim mo. Ayan. Kaliwa. Yan. Okay. Sa kahit anong sasakyan, first time namin ito gawin. Lahat ng first time ay may halong kaba. Konti pa raw. Sige pa raw. Okay. Congrats, baby. Pero hindi pa tapos. Nagbago ang isip ng crew sa pagkakamada. Lipat daw muna kami sa gilid. Kaliwa mo sagad. Okay, pinalipat kami. Okay. Ganyan gagawin natin hanggang matapos. Atras. Okay. Talagang ipaparallel natin. Okay na? Pinalipat kami. Ayun na si Kape. May kutsara ka daw para sa noodles yun. Ayun siya na, pinalipat kami. Parang pasok naman nata. Parang hindi tatama. Hindi nga, try mo nga. Ay, gagi, tatama. Tangay na mo, gagi. Kinabahan ako to. Meron ng kalso. Ayan, kalso. Ang swerte namin sa panahon, walang kaalon-alon kahit konti. Hindi mo mararamdaman na nasa barko ka. Kaming lahat ay nasa tourist o yung bang may aircon sa taas, maliban kay Charlene at Rusty dahil hindi pwede ang mga pets sa tourist. Matapos ang 10 oras dito sa Light Ferries, paparating na sa Pulang Bato, isang barangay sa Bogo, Cebu. At dito sa Bogo ay may nakita kaming aso na tumutulong sa paghihila ng tali ng barko. Kilala na niya ang kanyang next assignment at nakapokus na siya. Ayan, inabangan niya yung tali. Dali. Inabangan niya yung tali. Aileen. Ayun. At nang maipasok na, aba, alam niyang tapos na din ang trabaho niya. Ang galing. Alam niya yung job niya. Batsi na si Rusty. Salamat, ma'am. Bye-bye, Rusty daw. Bye-bye, Rusty. Okay, meron pa tayong 46% na dumating sa Cebu. Ayaw.
At sa Bogo mismo, meron kaagad fast charger doon sa Prince Express Inn. Ibang-iba ang experience dito kumpara doon sa SM Lucena. Nasa mga 40 minutes from half to full. Umorder lang si Charlene ng kape at breakfast. Nag-CR din kami. Pagbalik namin, patapos na ang charging. Charging complete. Ready to roll out! Ready to roll out! At pagkakaganda ng mga kalsada dito sa norte ng Cebu. Kaya lang, I promise you, hindi naman ako mabilis mag-drive pero nahilo si Charlene sa zigzag. We have to stop. Kasi may nahihilo. Although Cebu, ang ganda ng kalsada. Grabe, no? No? Di lang siya masaya kasi yung zigzag, ang bilis daw ng lahat. Mabilis daw ako, mabilis daw yung nasa likod ko, mabilis daw yung mga nasa kasalubong namin. Siya na magmamaneho. Nasusuka ako, nagkape ako, nag-half cookies ako. Hindi ko kaya. As in, feel ko kailangan ng mga 30 minutes to recover. Habang papalapit ka na sa sentro, mararamdaman mo din na bumibigat na ang traffic. Konting welcome to Cebu City music. Ako po ay isang fan ng mga tulay dito sa Cebu. Sa Cebu para kidnapin ng dalawang bata na to. Ang galing, lumabas kami sa garahe sa Cubao tapos biglang kasama ko na ang mga pamangkin ko sa Cebu. Pinahiram ko lang ng Cybertruck. Oh. Uy! Coco, what's that? Wow! You can see the stars later. Oh. Si Pato. Si Bayaw na muna nag-drive. May sasakyan. Layo ka? Oh, layo. Oh, kinabahan ako. Pinasubok namin kay Bayaw ang ventilated seat o yung aircon na bumubuga mula sa upuan. Gusto ni Marlian! Ang lamig ng puwit ah! Pumarada lang kami saglit dahil may meeting ang papa nila, kaya movie night muna kami. Bye-bye, McQueen! At ang mga yakap na ganyan ng magpinsan na nasa halfway ng destination mo, hindi mo yan magagawa kapag nasa eroplano ka. That's one of the points of a long drive. At dumiretso na kami sa pinaka-cool na pasyalan sa Cebu ngayon, ang Tops. Gawan na lang natin ng hiwalay na video ang pagkain namin ng tuslob buwa dito sa Templados. Mga playmates ng pamangkin ko, mga fans ng Tesla, kaya pinasilip natin. Day 4. Ang araw na ito ay inalay namin sa pamamasyal at reunion. Samantala, sinubukan din namin ang autopilot sa CCLEX o Cebu-Cordova Link Expressway. Galing-galing ako, yung pa ako, wala pa rin. Yan, dito si Andrew rin. Ang susunod na charging session na ito sa SM ay hindi ko talaga kailangan gawin, pero since nasa SM Seaside kami magla-lunch, might as well mag-charge na rin. Again, hindi pang long drive ang mga free charging ng SM, pero kung gusto mo lang magdagdag ng konti, ayos na din. Huling charge para sa buong trip na ito. Ang charging session na ito ay naging movie night din. Dito pa rin sa Cebu City, ang sentro ng Cebu Island. Aabot na to ng Mindanao. Maaga kaming natuto, 'di ba, pagdating sa charging. Ngayon, basta may DC charger, saglit lang to. Isang episode lang to ng house. Dito nga lang sa stasyon na to ay siningil na ako ng mga 1,400 pesos. Yung iba kasing nauna, libre pa. At ito na,
ang total namin para sa buong land trip. 1,400 mula Maynila to Mindanao. Well, sa ngayon, eventually siguro sa mga parating na buwan o taon, maniningil na rin yung iba. To the south of Cebu City, dumaan kami sa Karkar. Hindi naman dahil tungkol sa car ang topic natin, kundi dahil sa Karkar, dinadayo ang kanilang lechon at chicharon. At pagkatapos niyan ay dumiretso kami sa halos dulo na ng Cebu para busugin naman ang aming mga mata sa napakagandang simbahan na to at ruins sa Oslob. Tol, the next island is Mindanao. Lapit pa, tol. Ah. Kunting taste na lang. Matapos ang lechon, ang Oslob, ang huling agenda para sa araw ay sumakay dito sa pangalawang light ferry trip. Mindanao na ang next island. Sayang nga lang kasi si Charlene ang nagsakay habang ako ang tumatapos ng registration na nandito lang din sa pier, mas simple. Kaya lang di ko nakunan ng vid ang paglo-load ng dalawang car. Di tulad ng unang light ferry trip, 6 na oras lamang ito kumpara sa naunang 10 oras. At mas maluwag ang kinauupuan ng aming mga sasakyan. Mas simple din ang registration process. Okay. Look at all that space. Give me space. Yun nga lang, nasa tourist cabin si Sadako. At usually, ang ruta na ito patungong Mindanao ay maalog. Sobrang alog, di kami nakatulog. Heto na, sa wakas, ang paglapag sa Mindanao. Arrived with 62% in Dapitan. Mas masarap sana kung dumating kami ng may araw pa. Pero alas 12 na ito ng madaling araw. Technically, day 6, Dapitan City. At ngayong nakakapag-drive na ako ng malayo, ako ay naging saksi. What they say is true. Napakaganda ng mga kalsada ng Mindanao. Kahapon pumapak kami ng lechon at chicharon pero parang hindi kami kumain ng proper na rice at ulam na kain sa buong araw na yon. Isang buong araw kami hindi naupo para kumain and so dito kami lumamon sa Jollibee o Roqueta. Gutom. Aba, parang kalalabas lang namin ng garahe sa Cubao. Biglang nandito na ako sa bahay namin sa Misamis Occidental. Boom, shakalaka. I'm home. Humalik sa parents, dito po ako pinanganak. Ito po ba ang kauna-unahang electric vehicle na makagawa nito? Sana. Para sa akin, sana. Masarap yan ikwento sa mga magiging apo ko. Pero sa ngayon, mas importante sa akin na nagawa namin to. Nagawa na rin to ng papa ko. Pati si Andy, hindi niya ito first time. Kaya masarap mapabilang sa club nila. Kung ito man ang unang EV o hindi, it's nice to be home. Masarap pa rin ikwento. Thank you for watching Tesla Serye, Manila to Mindanao.